Magandang araw mga kaibigan. Matutunghayan po natin ngayon ang ika-6 na kabanata ng ating kwentong Mr. Simpatico. Pero bago po ako magpatuloy, pakiclick po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang upload. Something about a future. You'll find the beauty goes mysterious. Pigil ni Chame ang sariling paghinga. Maliit lang ang distansya sa pagitan ng mga mukha nila ni Yael. She could feel his warm breath against her skin. Kaunting galaw lang niya ay siguradong magkakadikit ang mga mukha nila. She imagined he would kiss her, a dream that she had always wanted to happen. Because a kiss from the man she loved would make her life complete. Hindi niya mabigyan ng pangalan ang nakikita niya sa mga mata nito. Pareho kaya sila ng nararamdaman? After almost a lifetime, Yael pulled away. Walang salitang humakbang na ito palayo. Awang ang bibig na sinundan niya ito ng tingin hanggang sa makasakay ito sa pinarang tricycle. Kaibigan ko si Khalil at hindi ako tumatalo ng kaibigan. Paulit-ulit na nag-echo iyon sa tainga niya. Isang simpleng wala lang ang inaasahan niyang isasagot ni Yael sa tanong niya. Pero iyon ang isinagot nito. Kung hindi kaya nito kaibigan si Khalil, ay may posibilidad na magkagusto ito sa kanya. Iyon lang ang pwede niya maging interpretasyon sa sinabi nito. Parang may pakpak ang mga paa niya nang pumihit siya patungo sa bahay nila. Napuno ng pag-asa ang puso niya. Pagpasok niya sa bahay nila ay nakita niyang nakaharap sa salamin si Tasha. Saan ka pupunta? Tanong niya nang mapansing bihis na bihis ito. Nakilala niya ang asul na bestida niya ang suot nito. Nang pumihit ito paharap sa kanya, ay nakita niyang naka-makeup pa ito. Tumingin ito sa nanay nila na noon ay nakaupo sa silya. Sa sulok ng mga mata niya, ay nakita niyang parang may isinesenyas dito ang nanay nila. Hindi lang niya matukoy kung ano ang ibig nitong sabihin. Magka-apply ako ng trabaho, sagot nito. 17 ka pa lang, walang tatanggap sa'yo sa trabaho, pang didiscourage niya rito. Mas gusto pa rin niyang bumalik ito sa pag-aaral. Iba pa rin iyong nakatapos kahit high school lang. Kaunti lang naman na magiging gastos dahil may public school naman sa bayan. Hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa na makakatapos silang dalawa hanggang sa kolehiyo kapag nakaluwag na sila. Nay, tingnan mo nga tong si Ate Chame. Masyadong nega. Sumbong ni Tasha. Tumigil ka nga, Chame. Pabayaan mong maghanap ng trabaho ang kapatid mo para makaluwag-luwag naman tayo rito. Saway sa kanya ng kanyang ina. Bumaling ito kay Tasha. Ang mabuti pa ay lumakad ka na. Baka mahuli ka sa ina-applyan mo. Kumuha na lang siya ng tasa at nagtimpla ng kape. Walang pagkain sa mesa kaya alam niyang matutulog na naman siya nang hindi kumakain. Maganda na ba ako, Nay? Tanong ni Tasha. Maganda na. Siyempre, kamukha kita. Galingan mo ang pagsagot sa interview, anak, na matanggap ka. Nagbulahan pa mga ito sa isip-isip niya. Anong trabaho ba ang in-applyan mo, Tasha? Tanong niya. Sa bagong bukas na Jollibee malapit sa Grand Terminal, sagot nito. Kinuha nito ang brown envelope na nakapatong sa mesa. Aalis na ako. Good luck, anak. Galingan mo. Inihatid pa ng nanay nila si Tasha hanggang sa may pintuan. Pagkatapos, ay lumapit ito sa kanya. Tumigil ka nga sa pagsaway sa kapatid mo, kontra sa paghahanap niya ng trabaho. Nay, mas mabuting tapusin niya ang pag-aaral niya ng high school, katwiran niya. Bakit ba nagtatapos ng pag-aaral? Hindi ba para makahanap ng trabaho? Eh di mas maganda kung iso-shortcut na ni Tasha ang diretsong humanap na lang ng trabaho kaysa dumaan pa sa kung ano-anong cheche-boreche. Magsasalita sana siya pero inunahan na siya nito. Pigilan mo ang kapatid mo kung malaki ang kinikita mo. Kakarampot naman ang ibinibigay mo para sa mga gastusin dito sa bahay. Hindi na siya kumibo. Ang kakarampot na sinasabi nitong ibinibigay niya ay halos buong sweldo na niya. Halos wala na ngang natitira para panggastos sa sarili niya. Pero wala namang mangyayari kahit na mga tuwiran pa siya.
Walang kahit na anong halaga ang sasapat dito. Tinapos na niya ang pag-inom ng kape at pumasok na sa kwarto niya. Matutulog na lang siya. Sana naman ay ang nangyari kanina sa pagitan nila ni Yael ang mapanaginipan niya at hindi ang pagtatalo nila ng nanay niya. Pagkatapos magbihis ay nahiga na siya. "Khalil!" Tawag ni Chame na makita ang kaibigan niya. Pero sa malas ay hindi ni siya narinig nito. Saglit na huminto siya sa paghabol dito na makita pumasok ito sa bahay ni Yael. Nagdalawang isip siya kung susundan pa rin niya ito. Sa huli ay ipinasya niyang sundan ito. Sumweldo na siya ng nagdaang hapon at babayaran na niya ang utang niya rito. Matagal din ang lumipas bago siya nagkaroon ng extra cash na pambayad dito. Baka magalaw na naman niya iyon at hindi na naman siya makabayad kung hindi pa niya iyon ibibigay rito. Pakailan ba niya kung magkikita sila ng supladong si Yael? Tapos na ang ilusyon niya rito. Pagkatapos niyang umasa na baka may gusto ito sa kanya dahil sa sinabi nito, ay hindi na siya kinibo nito. Kahit magkasalubong sila sa Little Avida, ay hindi man lang siya tinapunan nito ng kahit isang sulyap. Kung ayaw nitong tingnan man lang siya, so be it. Hindi siya mamamatay kahit habang buhay siyang hindi pansinin nito. Kumatok siya sa nakasarang pinto. Nakatatlong katok siya bago siya pagbuksan. Shit! Bakit pa siya natulala nang si Yael ang nagbukas ng pinto para sa kanya? Natural lang ito ang magbukas sa kanya dahil bahay niya iyon. Bakit? Pasupladong tanong nito. Hindi siya natinag. Si Khalil. Shit, Chame. Akala ko ba hindi ka naapektado sa lalaking iyan? Nasa loob. Niluwagan nito ang pagbubukas ng pinto. Humakbang siya papasok. Pakiramdam niya ay tila bibigay ang mga tuhod niya. Bakit? Tanong ni Khalil sa kanya. Nakaupo ito sa silya. Inirapan niya ito. Alam niyang narinig naman itong hinahanap niya ito. Hindi pa ito nagkusang lumabas na lang. Kung hindi ba naman nananadya talaga ang ungas na ito. Babayaran ko na ang utang ko sa'yo. Kinuha niya mula sa bulsa si Ninoy at inabot iyan dito. Baka kailangan mo pa ito ha, sabi nito. Hindi na, magsasabi na lang ako sa'yo ulit kapag kinapos ako, sagot niya. Sige, papasok na ako. Aktong tatalikod na siya nang tawagin siya ni Yael. Hindi niya pwedeng ipagkamali sa iba ang boses nito. Kahit bihira niya marinig ang boses na iyon, dahil bihira naman ito magsalita, ay kabisado niya ang boses nito. Ikinunot niya ang kanyang noo at pumihit uli siya paharap dito. Ginawa niya iyon para pagtakpan ang kabog ng dibdib niya. Nakita niyang parang nagdadalawang isip ito sa sasabihin. Ano yun? Tanong niya. Nakita ko si Tasha sa Delavin nung isang araw, sagot nito. Gala talaga yon, aniya. Hindi na niya pinagtaka kung makarating man sa kabisera ang kanyang kapatid. Mahilig talagang maglakwat siya iyon. Pangatlong beses ko na siyang nakitang papunta sa talent agency na iyon. Napakunot noo siya. Talent agency? Naalala niya nag-a-apply nga pala ng trabaho si Tasha sa Delavin. Tumango ito. Talent agency raw yon para sa mga nag-a-apply papunta sa Japan? Sa second floor ng Bartolome Building, katapat ng PCC yung opisina. Napatingin siya kay Khalil. Tahimik lang itong nakikinig sa kanila. Nagulat siya na nag-abala pa talaga si Yael na alamin kung ano ang sinasadya ni Tasha sa Delavin. Wala sa personalidad nito ang mag-exert pa ng effort para sa ganung bagay. Ngunit ano nga ba ang alam niya tungkol sa personalidad ni Yael? Hindi niya ito kilala. Pero sa kabila niyon ay nagustuhan mo pa rin siya, sabi niya sa sarili. Imposibleng nag-a-apply si Tasha doon, sabi niya. Sa Jollibee raw siya mag-a-apply, sabi niya, kahit siya mismo ay hindi sigurado sa bagay niyon. Sinasabi ko lang ang nakita ko, baka lang kako gusto mong malaman. Since personal ko nang naranasan kung gaano ka ka-concerned sa kapatid mo. Hindi nakaligtas sa kanya ang tila panunumbat sa boses nito. Naalala niya ang ginawang pananampal dito noon at hindi pa siya nakakahingi ng dispensa para doon. Saglit na nagdalawang isip siya. Napasulyap siya kay Khalil.
Kahit na hindi ito nagsalita, nasa mga mata nito ang panunukso sa pag-uusap nila ni Yael. Nagbago tuloy ang isip niya mag-sorry kay Yael. Some other time maybe. Sige, mauna muna ako. Baka maiwan ako na shuttle bus. Paalam niya sa mga ito. Ihahatid na kita. Tumayo na si Khalil. Huwag na, pigil na rito. Sasakay na lang naman ako ng tricycle hanggang sa bukana ng Technopark. Tiningnan niya ito ng matalim para huwag na ito magpumilit pa. Alam naman niyang manunukso lang ito kaya gusto nitong ihatid siya. Sigurado kang kaya mo na? Oo naman. Inirapan niya ito. Binalingan niya si Yael. Salamat ulit sa info, Yael. Blanco ang ekspresyon ng mukha nito nang tumango. Kung hindi lang niya narinig kanina ang sinabi nito, iisipin niyang nananaginip lang siya ng gising na kinausap siya nito. He sounded like he cared earlier. Hindi naman pala totoo ang impresyon niyang wala itong pakailam sa kahit na kaninong tao. Pinaalis niya iyon sa isip. Ang kailangan niyang isipin ay ang problema kay Tasha. Kung totoo ang sinasabi ni Yael, kailangan niyang pigilan ang kanyang kapatid. Kumatok muna si Chame sa sliding glass door ng Delavine Talent Agency bago niya buksan iyon. Iyon lang naman talent agency sa ikalawang palapag ng Bartolome Building kaya sinigurado siyang iyon ang tinutukoy ni Yael. Aplikante? Tanong agad sa kanya ng babaeng nakupo sa likod ng mesa pagpasok niya. Wala itong kangiti-ngiti na magtanong. Pinasadahan pa siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa sa kinailang niya. Umiling siya. Pwede ko bang makausap ang may-ari nitong agency? Annette, pakipasok ang file ng mga bagong aplikante. Napatingin sa kanya ang matangkad na babaeng lumabas mula sa pinto sa gawing kaliwa ng reception area. Ngumiti ito sa kanya. Naamuse siya dahil pantay-pantay ang mga ngipin nito. Parang ngipin iyon ni Rufa Gutierrez, malalaki at sparkly white. Mag-a-apply ka? Muli ay umiling siya. Nawala ang kaba niya dahil bukod sa maganda ito, ay mukha itong accommodating. Gusto ko sana makausap ang may-ari ng agency. Ako ang hinahanap mo. I'm Cassie Reyes. Nakangiti pa ring sagot nito. Tungkol saan? Tungkol sana kay Tasha Pascual. Tumingin ito sa kisame. Tila sandaling nag-isip. Oh, that girl. Paalis na siya next week. What about her? Ikinagulat niya ang sinabi nito. Kapatid niya ako. Hindi siya pwedeng umalis dahil minor de edad pa siya. Oh, halatang nagulat ito. Problema to. Bumaling ito sa receptionist. Pakihanap ang file ni Tasha Pascual. Isunod mo na lang sa amin ni Miss. Chame, sagot niya. Ni Miss Chame. Niluwagan nito ang pagkakabukas ng pinto. Nagpatiuna na itong pumasok sa loob. Sumunod siya rito. Kinaligkik siya sa lamig dahil malakas ang aircon sa opisina nito. Kabaligtaran na nakakapasong init ng araw sa labas. Maupo ka muna rito. Anito, na imunuwestra ang pulang silya na may kakaibang hugis sa kanya. Lumapit ito sa isang rolling table sa isang sulok. You want coffee? Sige, nahihiyang sagot niya. Salamat, Miss Cassie. Dumiretso na siya agad doon pagkagaling niya ng pabrika. Bahagyang kumakalom na ang sikmura niya. Habang nagtitimpla ito ng kape, ay nilibot niya ang mga mata sa paligid. Hindi mahirap hulaan sa mahilig ito sa matitingkad na kulay. Halos lahat ng naroon ay makulay, mula sa dingding na bright pink hanggang sa mga furniture na karaniwang nasa shade ng orange, red at green. Inilapag nito sa mesa ang isang tasa ng kape para sa kanya at saka naupo sa pink swivel chair at inayos ang mga folders sa ibabaw ng mesa nito. Noon pumasok si Annette, dala ang file na hinihingi ni Cassie kanina. Thanks, Annette. Kapag may naghanap sa akin, paghintayin mo muna, okay? Yes, ma'am. Hinintay nito makalabas si Annette bago ito magsalita. Huhulaan ko kung ano ang sadya mo rito. You're here para ipakansela ang kontrata sa amin ni Tasha. Tumango siya. Ang totoo, ipapaalala ko lang sana sa inyo ang edad niya. 17 lang siya,
kaya hindi pa siya pwedeng pumasok ng kahit na anong trabaho. Iniabot nito sa kanya ang folder na ipinasok ni Annette kanina. May ipinasa siyang birth certificate sa amin na nagsasabing 18 years old na siya. Aside from that, may isinabit din siyang parental consent. There was even a time na kasama pa ang nanay ninyo sa dance rehearsal. Nandyan lahat yung file niya. Maingat kami pagdating sa screening ng mga aplikante namin. Ikinagulat niya ang sinabi nito. Sinamahan pa ng nanay nila si Tasha sa kalokohan nito. Sandali siyang nag-isip. Noong isang araw lang sinabi sa kanya ni Tasha na nag-a-apply ito. Kailan pa nag-a-apply si Tasha dito? 3 months ago, nag-undergo na siya ng training for a month. Matagal na pala siyang pinaglilihiman ng ina niya at kapatid. Binuklat niya ang folder. Nasa unahan ang birth certificate na sinasabi nito. Kasunod niyon ay ang parental consent. Nakilala niya ang pupirma ng nanay nila. 18 years old na nga si Tara kung iyon ang gagawing basehan. Peke ang ibinigay niya sa inyong dokumento. Hindi siya pwedeng umalis. I'm afraid. Hindi iyon ganon kadali, Miss Chame. Malumanay na sabi nito. May kontrata na si Tasha sa amin. Naka-schedule na nga siyang umalis sa 1 linggo, kagaya na sinabi ko kanina. Ibig sabihin nun, inaasahan na ng counterpart namin sa Japan na darating siya. Kapag hindi siya dumating, kami ang mananagot. Kami ang makakasuhan ng breach of contract. I hope na maintindihan mo rin ang kalagayan namin. Importante sa mga sakangang tiwala, kaya maingat kami na hindi mawala ang tiwalang iyon ng mga kliyente sa company namin. Nanlumo siya sa narinig. Doble-doble ang shock niya sa kaalamang paalis na si Tasha at alam iyon ng kanyang ina. Hindi siya makapaniwalang kinukonsinti nito si Tasha. Pero dapat pa ba siyang magtaka? Naalala pa niya ang pangumbinsi nito sa kanyang magtrabaho rin sa KTV sa Manila. Talaga nga yatang kaya nitong ipahamak sila magkapatid para lang matikman nito ang minimithing ginhawa sa buhay. Parang biniyak ang puso niya sa realisasyong iyon. Kahit na hindi niya gusto, naiintindihan niya ang kalagayan ni Cassie. Mabilis siyang nag-isip. Wala na ba ako magagawa? Tinitigan siya nito. Matagal ang lumipas bago ito nagsalita. Well, may isang paraan para hindi siya matuloy. Ano yun? Eager na tanong niya. Hindi talaga siya papayag na umalis ito. Ikaw ang pumalit sa kanya.